Kung maaalala niyo po mga kababayan, naglabas po ng pahayag si VP Sara. Sinabi niya na ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte ay tatakbo po sa pagkasenador sa 2025. Yung pinaka-latest po na balita, ayon po kay VP Sara, ang kanyang pong bunsong kapatid na si Mayor Baste Duterte ay tatakbo din sa pagka-presidente sa 2028. So sa 2025, si Mayor Baste, Kong Pulong at si dating Pangulong Duterte ay tatakbo sa pagka-senador, and then sa 2028, si Mayor Bastido po ay tatakbo bilang presidente. Ngayon, iniisip ko lang sino kaya ang makakatandem ni Mayor Baste, no? Yung magiging VP niya. Alam nyo, medyo naninibago lamang po ako dahil nung mga nakaraang eleksyon, noong 2016 at 2022, hindi po nila ina-announce kung ano po yung tatakbuhan nila, no? Pagdating ng eleksyon. Kung maaalala nyo, si dating Pangulong Duterte noong 2016, hindi niya sinabi na tatakbo siya. And then, kung kailan malapit na yung eleksyon, saka po siya parang nakipag-swap, no? Kung hindi ako nagkakamali, nakipag-swap siya doon sa talagang tatakbo. At siya po yung naging kandidato, no? Ganon din po kay VP Sara, no? Nung una, sinasabi niya na hindi siya tatakbo sa kahit anong posisyon sa national. Pero pagdating ng 2022, nung malapit na, ay nakipag-swap din siya at siya po yung naging kandidato bilang VP. So, nasanay tayo sa kanilang estilo na hindi sinasabi yung kanilang talagang plano at talagang nagugulat na lang tayo dahil bigla itong nag-iiba at sila po ay tumatakbo sa kabila ng sinasabi nila na hindi po sila tatakbo, no? So, ngayon, kakaibang nangyayari. Ngayon, ina-announce naman nila at pinapaalam nila sa publiko yung kanilang plano, no? So, ako po ay hindi na magtataka kung maaring mabago yan or hindi na ako magugulat kung biglang mag-iba sila ng magiging desisyon kapag malapit na po ang eleksyon. Ngayon, ito po ang sa tingin ko yung nakakagulat para sa mga DDS. Actually ako, hindi lang sa in-expect ko ito po ay nangyayari na. Hindi lamang sa mga leaders ng Kakamping at sa mga leaders ng kasalukuyang administrasyon, pero pati na rin sa mga supporters, no? Meron na pong tinatawag na Unipink, no? So, nagkakaroon po ng pagsasama-sama sa pagitan ng mga supporters ng mga Kakamping, tila Atty. Leni Robredo, at sa mga supporters ng admin ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Sabi po ni Senator Trillanes, with videos, Trillanes, Marcos, Pink can join forces to form anti-Duterte unity ticket. Sabi pa dito sa isang infographic, Trillanes working on Pink-Red Coalition for senatorial slate in 2025. Ayan, mga kababayan, talaga namang nakikita po natin na may pagbabago po na nangyayari sa takbo ng politika sa ating bansa. Pero very much like I said, sabi ko nga sa inyo, yung nakikita ko na public opinion, mga komento sa mga comment section, sa mga post, sa mga content, at mga content, no, nakikita ko na yung mga Kakamping at saka mga supporters ni PBBM ay nagkakaroon po ng common ground or nagkakaroon po ng mga bagay-bagay na pinagkakasunduan. Lalo-lalo na kung ito ay patungkol sa bansa natin, sa bayan natin. Nakita ko na kaya palang magsama-sama at magkaisa at medyo iset aside muna yung nangyari nung nakaraan, iset aside yung mga samaan ng loob at magsama-sama, magkaisa para sa kapakanan ng bansa. Yung po yung nakita ko sa mga supporters, no? Sa ngayon, evident po yan sa mga supporters ng Kakamping at saka mga supporters ni PBBM. Supporters ng admin. Kasi ako po, Kakamping ako, pero pro-government po ako ngayon. Meron ako nakikita ng mga magagandang polisiya na para sa bansa natin, na napapakinabangan ng bansa. Ano po? Pero andun pa rin tayo na kapag meron tayong nakitang gusot or sablay, magsasalita tayo at babatikos. Kasi yun naman talaga ang tamang gawin. Pero yung ginagawa ng iba dyan na tila nagde-destabilize, no? At gustong pabagsakin ang administrasyon or patalsikin ng Pangulo, doon po tayo hindi susuporta, no? Pwede nating tulungan ang gobyerno, i-call out, paalalahanan kung meron silang pagkukulang or nakakalimutan, pero yung babastusin at saka dudungisan sa pamamagitan ng paninira at pababagsakin sa pamamagitan ng mga pagkilos, no, or kung anumang plano nila na pansarili, yun po ay hindi tama at hindi dapat sinusuportahan. Kaya hindi na po ako nagtataka ngayon kung bakit yung mga supporters ng Kakamping, no, nila Atty. Leni Robredo, nila Senator De Lima, Senator Trillanes, Senator Kiko, Senator Bam, yung mga supporters nila ay nakikita ko na nakikipag-engage, no, sa mga supporters po ng admin ni PBBM. Dahil pare-pareho po nating nakita na meron tayo palang mga bagay na dapat na pagkasunduan at magkaisa at magsama-sama dahil iyon po ay para sa kapakanan ng bansa natin.
Kaya itong plano ni Senator Trillanes at yung kanyang naging pahayag, hindi na po ako nagulat dyan. Dahil evident na nga po yan nangyayari na. Dahil sa ngayon talaga, nakita natin talaga kung sino yung mga Pilipino na totoong nagmamahal sa bansa natin. Tayo, mga kakamping at mga supporters ng PBBM, kaya nating iset aside yung samaan ng loob at magsama-sama para sa bansa. Nakita ko na hindi mga politiko ang inaangat natin dito or pinaglalaban bansa natin. Kaya naman kahit magkakaiba ang ating naging posisyon or pinaglaban nung nakarang eleksyon, after ng eleksyon, medyo nalungkot po kami mga kakamping, aaminin ko yan, pero pagkatapos namin malungkot, andun na kami sumama at sumuporta at nakikiisa sa magagandang nangyayari at magagandang polisiya ng bansa natin. No? So, kayang-kaya pala natin na for the meantime, isang tabi muna yung pagkakaiba natin at na magsama-sama tayong tumayo para sa bansa natin. Lalo-lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Pero, ang malungkot po, no, meron pa rin po talaga tayong mga kababayan na talagang mas pinipiling humiwalay at pinipiling maging iba, mas pinipiling i-push or ikalat yung narrative at interest po ng China. No? Kaya naman, humahanap sila ng butas, no, or ng gusot ng kasalukuyang gobyerno para lamang maipush yung kanilang mga interes at yung kanilang mga naratibo. Pero kung ako po ang tatanungin, mga kababayan, patungkol sa naging pahayag ni Senator Trillanes, para po sa akin okay yan. Okay yan na tayo magsama-sama kung kinakailangan para lamang sa kapakanan at ikabubuti ng bansa natin. It's high time na talagang kahit merong mga grupo na ayaw sumama or may mga grupo na ino-oppose tayo, ang importante majority yung nagkakaisa at nagsasama-sama para lamang sa bansa natin. Unahin na po natin ang bansa natin. Unahin natin ang ating mga kababayang Pilipino. Huwag ang interes ng ibang bansa at lalong-lalo na huwag tayong sasama sa ibang grupo dyan na interes ng ibang bansa ang inuuna at talagang kinakalaban pa ang kanilang mga kababayang Pinoy. So kung ako po ang tatanungin nyo, wala akong nakikitang problema at sang-ayon po ako sa proposal ni Senator Trillanes. Ano po? Pero syempre, ang mga kababayan natin DDS, nandiyan pa rin yung mga yan. Hindi talaga natin malalaman kung sino yung totoong majority. Although ako, pakiramdam ko po na majority ang mga kakamping at ang mga PBBM supporters. Pero malalaman po talaga natin kung sino talaga ang majority pagdating po talaga ng eleksyon pag meron na pong resulta. No? Malalaman natin kung sino nanalo, then sila yung majority. Pero ngayon, pakiramdam ko ay majority ang kakamping at mga supporters sa PBBM o yung tinatawag nilang Unipink. Nakita naman po natin napatunayan nila Senator Trillanes, Senator De Lima, na yung mga bintang sa kanila, akusasyon, ay hindi totoo. No? Ako po talaga ay hindi nagkamali sa pag-suporta kay Senator De Lima at Senator Trillanes. No? At hindi ko po pagsisisihan kung ngayon ay sumusuporta ako sa kasalukuyang gobyerno para sa kapakanan ng bansa. Andito pa rin po ako na sumusuporta kay Atty. Leni Robredo na tatakbo po bilang mayor sa Naga City. At ang kanyang angat buhay, ito po, maibahagi ko lang, nakapagpatayo na naman po sila ng angat buhay dormitoryo, this time po sa Palawan. Ayan po, tapos na at turn over na po nila sa mga estudyanteng maaring makinabang ng kanilang dormitoryo na ipinatayo. So sana ganito po tayo, yung mga leaders natin ay ating tularan, suportahan dahil sila po ay nagtutulungan at nagseset sila ng magandang example para tayo ay magkaisa sama-sama para sa ikabubuti ng ating bansa. Ano po? Maraming salamat sa inyong panonood mga kababayan. Sana po ay makapag-comment kayo at malike nyo ang ating video at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.